Ang Lakers official mismo yung nag-report mismo na si LeBron na diagnose na may sciatic injury o glute irritation. Sa report naman ni Shams na 3 to 4 weeks mawawala sa lineup itong si LeBron. Ang daming lumabas na mga rumors at usapan about sa pagkakawala ngayon itong si LBJ. Hindi nga lang raw talaga dahil sa injury. At merong mas malalim nga raw talaga na dahilan kung bakit walang LeBron sa opening ng regular season sa Lakers. Dahil kita naman nga raw talaga sa mga media cam na healthy at parang wala naman talagang iniindang injury itong si LeBron habang nasa bench at nanonood sa laro ng Lakers. At may mga report din na lumalabas na walang nangyaring full practice itong si LeBron sa training camp ng Lakers sa nagdaang preseason. Parang nagmamatsyag nga lang raw talaga to sa mga teammate niya. Kaya may mga ilang analyst talaga yung nagsasabing baka hindi lang talaga usapang injury yung dahilan ng pag-absent nitong si LeBron. May mas malalim na dahilan, pwede nga raw pag-iingat lang sa katawan nitong si LBJ dahil na rin sa edad, o pwedeng pagpaplano nga raw nito na hindi na bumalik muna para makaiwas sa injury o physical health nito, o yung pinakamalalim nga raw talaga dyan, yung pag-o-observe lang nito sa team dynamic ng Lakers ngayon habang si Luka ang naglilid. Kung nakikita nga nito na nasa pagiging champion contender ang Lakers ngayon sa West habang wala siya, meaning na pwede nga raw minomonitor lang talaga nitong si LeBron ang nagiging run ng Lakers ngayong regular season. 3 hanggang 4 na games pa yan mawawala dahil mid-November ang target niya na pagbabalik. Pero sa report nga ulit, hindi pa talaga yan yung official na timeline na pagbabalik nitong si LeBron, kaya depende pa rin sa kanya kung kailan siya babalik sa court o kung balak pa talaga niya na bumalik. Yan yung mga rumors, lalo na nga raw kung hindi magiging maganda ang team dynamic ng Lakers sa kamay ni Luka Doncic at hindi maging ganap na champion contender yung mga to ngayong season. Pwedeng mangyari yung mga nasa prediction ng mga analyst na pwedeng itong araw talaga yung season na magkakaroon ng part ways itong si LeBron dito sa Lakers. May mga analyst din kasi na nagsasabing pwedeng imbento lang ang injury nitong si LeBron, katulad ng sinabi nitong analyst na si Carlton na naglabas ng alternative interpretation tungkol dito sa injury ni LeBron. Pwede nga raw na hindi lang dahil sa sciatic injury yung rason ng hindi nito paglalaro sa opening ng regular games, at yan din kasi mismo yung unang pagkakataon nga sa 23 years ngayon itong si LeBron na mawawala siya sa opening ng regular season. Kaya pwede nga raw talaga na merong mas malalim pa na motibo o dahilan itong si LeBron, dahil pwede nga raw na tactic yan ni LBJ at maging signal mismo sa pagdedesisyon nito na umalis sa Lakers at maghanap ng ibang team na kayang magbigay sa kanya ng championship title, lalo na kung hindi nga raw nito makita yan ngayon sa LA Lakers. Hindi yan magiging masaya sa roster na nabuo ngayon at nabuild nitong Lakers. Kaya yan nga raw talaga yung pwedeng pinakamalalim na dahilan. Pwedeng tactic lang ni LBJ yung pag-absent niya ng ilang weeks sa Lakers para ma-monitor ang pagiging title contender ng Lakers ngayong season. Parang magkakaroon pa yata ng height limit ang NBA nga raw dahil dito kay Victor Wembanyama. Biro lang, ito yung bagong era ng NBA kay Victor Wembanyama base sa mga NBA analysts. Yan ang nakikita ngayon sa pagsisimula pa lang ng regular season. Talagang ibang klase pang araw ngayon ang nangyayari sa third season nito sa San Antonio Spurs. Hindi lang height ang nadagdag dyan, pati performance, stats, averaging. Umpisa pa lang ng regular season, meron na yung 40 points, 15 rebounds sa opening game laban dito sa Dallas Mavericks. Literal na dinomina nito ang dalawang first overall picks, Davis at Cooper Flag yan, kontra Pelicans. Nakagawa yan ng 29 points, 11 rebounds, 9 blocks, almost triple-double. Mula sa nilabas na report ng ESPN, nag-average agad itong si Wembanyama ngayon ng 34.5 points, 13.0 rebounds, 1.5 assists per game. Sa ilang games pa lang yan ng regular season na to, parang nagiging unfair nga raw at parang may cheat code itong si Victor Wembanyama. Ito yung advantage at nagiging extra layer nitong si Wemby. Hindi normal parang araw sa isang 7%er yung klase ng ganitong versatile na meron itong si Victor Wembanyama. Parang pinag-combine mo yung shooting ni Curry at versatile nitong si Kevin Durant sa iisang tao.
cheat code type vibes. Last season meron niyang 24.3 points, 11 rebounds per game, may kasamang 47.6% sa shooting na sobrang tumaas pa ngayong season mula sa 34.5 points, 13.0 rebounds per game, at tumaas yung shooting efficiency mula sa 60% sa field. Kaya may mga lumalabas ngayon na article bilang the next face of NBA nga raw itong si Wembanyama dahil sa kakaibang kombinasyon ng size, skill at athleticism. May mga NBA players pa at mga fans na sobra talagang pinupuri ngayon yung nagiging performance nitong si Wembanyama. Tinawag pa na unreal at may cheat code nga raw. Hindi nga raw malabo na umangat pa sa top MVP candidate itong si Wembanyama base sa ilang mga analyst, lalo na kung magpapatuloy yung pagiging dominante niyan at maiwas sa injury ng buong season. Yan na nga lang raw talaga dapat yung ingatan ngayon ng center na to sa San Antonio Spurs.